Pero ngayong umaga, mga kapatid, first time ko po ito nga gagawin. Pumili po ako, amen, ng mga magte-testimony ngayong umaga. Ginagawa lang po natin ito pag Thursday, hallelujah, kasi sabi nila nung mga nakaraan, Pastor, sabi nila, ang galing ng Panginoon. Totoo naman, ang Panginoon ang magaling. Amen. Hallelujah, sabi nila, Pastor, grabe, may testimony na ako. Naalala ko mga kapatid, hallelujah, marami kasi sa inyo ay hindi nakaka-attend pag Thursday. In-encourage ko po kayo, attend po kayo ng Thursday. Kasi nandun po yung testimony. Kaya sinadya ko po kayo na ilagay muna yung testimony para mapakinggan ng lahat. Amen? Naalala niyo po ba yung intro ko last Sunday? Bago ako mangaral, sabi ko, amen, kahit i-review niyo po yung preaching last Sunday, sabi ko, ako ay excited na makarinig ng mga powerful and wonderful testimony galing sa inyo. Naniniwala ko na merong mga magte-testimony itong isang linggo na paparating, itong buwan, susunod na buwan o bago matapos ang taon, nasasabihin ninyo, answered prayer, thank you Lord. Amen. Mga kapatid, tinutoo nga ng Panginoon. Hallelujah, itong isang linggo ito, itong mga kabataan na ito, gusto, may testimony kami. Sabi ko, sige, wag na natin patagalin, wag na natin, amen, hintay ng Huwebes, mag-testimony na kayo bukas. Yung mga hindi po matatawag ngayon, halimbawa, mayroon kayong testimony, amen, i-reserve nyo po, mapakinggan namin sa darating na Huwebes. Kaya sa bawat isa, kung gusto nyo pong mapakinggan yung testimony nila, attend po kayo ng midweek service. Amen? Ngayong umaga, amen, una si Tricia, pangalawa si Clyde, sunod si Julie, tapos panghuli si Brother Renz. Amen? Hallelujah. Sige po. Amen. Testimony, unahin natin si Sister Tricia. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko lang po magpatotoo sa ginawang pagkilos ng Panginoon sa aking buhay nitong nagdaang week po. Last year po ay ako po nahinto sa pag-aaral sa kadahilan ng hindi po ako nakahanap ng pampublikong paaralan na libre at hindi rin po kaya ng financial na budget ang mag-aral sa isang private school. Kaya napagdesisyonan po na ako muna huminto sa pag-aaral. At fast forward po, ngayong January ay nag-open po ang admission sa RTU, kung familiar po kayo sa Public State University sa Mandaluyong po. Ito po ay libreng eskwelahan. At ako po ay nag-apply dito at ako po ay nag-exam na nitong February po. At ito po talaga ay aking inilapit sa Panginoon. Ipinagdasal ko po ito. Pinagdasal ko rin po ito sa ating prayer and fasting at nitong conference po. At maraming salamat po sa Panginoon. No? Bago po mag-conference ay nag-announce po ang RTU na ilalabas na po ang result ng mga nag-exam kung nakapasa o hindi po. Talaga pong inilapit ko ito sa Panginoon. Pinagdasal ko po sa Panginoon at praise God po, maraming salamat sa Panginoon dahil nitong Friday lamang po bago matapos ang conference, after ko po mag-pray sa Panginoon, pagkamulat lang po ng mata ko after ko mag-prayer, binuksan ko po ang aking cellphone at pumunta po ako sa email kung saan po nila sinisend out ang results. And praise God po, ako po ay nakapasa sa RTU at ako po ay nagsusunod sa darating na Wednesday. At maraming salamat po sa Panginoon. Marami pong ginawa ang Panginoon sa aking buhay at alam ko kung marami pa pong gagawin ang Panginoon sa aking buhay. Nasa Diyos po ang kapulian. Isang pinagpalang umaga po, ipapatotoo ko lamang po ako paano tumutugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Sumama po ako sa prayer and fasting kasi sinasama ko rin po ito sa morning prayer. Ang trabaho po kasi ng papa ko, naglilinis po siya tapos nagbebenta ng kotse, pero hindi po alam yan, baka may makilig pa. At ina po, dahil nga po sa crisis dito sa bansa, mahal nga po yung gasolina, wala pong bumibili at saka kapag may inquire naman po, nag-back out. Pinalangin ko po sa Panginoon na ang financial provision po sa aming pamilya. Sabi ko, Lord, yung orange car na to, sana mabenta na to. Pagpalain mo ang pamilya namin financially na maging pagpapala din kami sa church. Naniniwala ko sa pagkilos mo. And praise God po, tinagon ng Panginoon. Patuloy po kami na makapagbayad ng bayaran. Tapos nakasama po ako sa conference. Ano din po? Ang
At maniwala po tayo sa dakilang pagkilos niya. Alam ko po, meron din po kayong mga testimonies na po by Thursday, kaya umattend po kayo. Claiming it in Jesus' name. So just follow Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Testimony ko lang po ang kabutihan ng ating Panginoon nitong nakaraang araw. Isang buong linggo po, preparation po kasi namin siya sa defense po namin sa isang subject po namin. At hindi ko po alam kung paano po ako makakasama sa conference kasi ang pasok ko po ng face-to-face ay Monday at saka Thursday. Sa Thursday po, nandun po yung highlight ng isang highlight ng conference namin nagpapakita ng video. Ilang beses na po ako hindi nakaka-attend ng conference lalo na pag tumatapat ng Thursday. Dahil may pasok po ako. So, pinanalangin ko talaga kay Lord. Kasi yung uwian ko tuwing Thursday, di ba po, 6 p.m. So, sabi ko, Lord, gusto ko talaga, nung morning prayer po bago pumasok, sabi ko, Lord, gusto kong humabol sa gawain mo. Gumawa ka ng paraan. Tapos, pagkatapos ko pong mag-pray dito ng morning prayer, pagkabukas ko po ng cellphone ko, saktong kakachat lang po ng teacher ko, uminog daw po yung defense namin ng mas maaga. Kaya po nakahabol po ako sa conference sa gawain po ng Panginoon. At testimony ko lang din po yung kung paano nagpo-provide yung Panginoon sa ating pangailangan. Lagi ko pong sinasama sa prayer na sabi ko, Lord, gamitin mo yung buhay ko sa iyong makapangyarihang kapamaraanan. Pagpalain mo ako para maging pagpapala din ako sa iyong church. At maraming salamat po sa Panginoon. Natanggap ko na po yung financial assistance na binibigay ng munisipyo at makapagbibigay na rin po ako sa ating Panginoon. Yun lang po sa Diyos po, Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Una po sa lahat, Happy Mother's Day po sa mga nanay. At gusto ko lang sabihin na kasi po ako, wala na akong nanay. Para sa mga kabataan na nandito, nandiyan po yung nanay nyo, mahalin nyo sila. At gusto ko lang po ibalik sa Panginoon yung papuri. Gusto ko lang magpatotoo sa inyo. Nung nakalipat po kami dito, una po, nakahanap po kami ng bahay. Diyan po sa may Barrio Guapo. Pinag-pray ko po ito sa Panginoon kasi dito po parang mahirap po umanap ng bahay ngayon, sa panahon po ngayon. At sakto sa budget namin. At yung nalipatan po namin na bahay ay malayo po dun sa bahay namin dati sa Mandaluyong na inuupahan po. At same lang po ng price. Yung bahay po namin sa Mandaluyong ay kwarto lang po nung nalipatan namin dito sa may Barrio Guapo. At pangalawa po, gusto ko lang ibalik sa Panginoon ang kataasan dahil nakakuha po ko ng anak. Binigyan niya po ako ng isang trabaho na maluwag po ang schedule. Ang pasok ko po ay Monday, Tuesday, Thursday, Friday lang. So, Wednesday wala akong pasok, Sabado, Linggo. Dahil pinag-pray ko po yan sa ating Panginoon kasi sabi ko sa Panginoon na gusto kong makapag-focus sa ministry, makatulong sa church. At salamat sa Panginoon dahil tinugon niya po yun. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sa Diyos po galing yun dahil alam ko po siya po yung nagpapala. Siya po yung nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. At gusto ko rin pong gamitin yung pagkakataon na gusto ko po magpasalamat sa Pateros Church. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin ng aming pamangkin dito sa Pateros. Galing po kaming Mandaluyong pero nung lumipat po kami dito, hindi ko po naramdaman na iba po kami sa inyo. Maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Nakapasa si Ren sa Barrio Guapo. Pag ganun, lumipat ako doon, na-reject ako. Daya, si Ren. Si Ren nakapasa. Samantalang ako, amen. Magtatanong pa lang ako, may ano po kayo? Wala. Grabe kayo Ang ganap pa yung testimony ko, nakapasa siya rin sa. Sino ba kasi nagpangalan ng bagyo? Walang bagyo maganda
pala dito. Wala. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, amen. Totoo ang Panginoon. Amen. Sumasagot ang Panginoon sa panalangin. Amen. Alam niyo po kung bakit ako nagpapatotoo, nagpapatestimony, excited palagi ako makarinig ng mga testimony, because testimonies are evidence. Ebidensya. Patunay na buhay ang ating Diyos. Amen. Ay ginagawa ang ating Panginoon. Amen. Tingin kayo lahat sa akin, tingin kayo lahat sa akin. Powerful yung kanilang testimony. Amen. Mga kapatid, huwag kang pumayag na nakikinig ka lang ng patotoo ng iba. Ikaw rin. Ikaw rin. Ikaw rin. Pwedeng sagutin ng Panginoon ang iyong panalangin. Amen. At hihintayin mo yan. Amen. Hihintayin namin yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ngayong umaga, tayo naman po ay magbibigay. Hallelujah. Itong nagdaang conference, mga kapatid, ay napakamahal po ng ginagastos ng ating fellowship, ng ating church, lalo ng Mandaluyong Church, dahil sila po palagi ang host. Amen. Sila po ay gumagastos ng more than $1 million. Amen. Sapagkat ang paupahan po doon sa venue ay nasa 100 per day, per night. Amen. Tapos isasama pa yung mga hotel. Amen. Nung ating mga delegates, lahat yon ipag-hotel nila. Yung mga galing sa probinsya, ipag-hotel nila. Amen. Yung mga speakers natin, sila Pastor Greg, nandito nung nakaraan. Sila Pastor Jesse Clark, nandito. Amen. Hallelujah. Sila ay pinag-hotel. Amen. Hallelujah. Siyempre, hindi naman sa pipitsuging hotel. Hallelujah. Tapos magpapakain ng 1 linggo. Pero salamat sa ating Panginoon, ang Diyos ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang gawain. At yun po mga kapatid ay dahil, syempre, una ang Panginoon, pero yun po talaga mga kapatid ay dahil sa mga mananampalataya na walang sawang sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Gusto ko po nga magpasalamat sa lahat din po ng mga tumulong, nag-pledge. Amen. May mga nag-pledge, may mga nagbigay. Pastor, gamitin niyo pong pamasahe itong 1 linggong ito. Kasi panay po kami Grab. Hallelujah. At gusto ko rin po magpasalamat kay Sister Jewel na nagpagamit ng kanilang L300. Amen. Hallelujah. Marami po ang nakasakay. Kaya si Clyde Tonto, sabi niya, naka-attend ako ng conference. Amen. First time po kasi nilang maka-attend ng conference. Napakalaking tulong. Napakalaking pagpapala. Mga kapatid, may pangako ang Panginoon. Hindi ko na na-flash dyan. Ngayon lang ito dumating, Matthew chapter 10, verse 42. Ang sabi ganito, at ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong alagad, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Amen. Matthew chapter 10, verse 42. Kapag pinahalagahan mo ang Panginoon, ang gawain ng ating Panginoon, specifically, ang sinabi dito ay pinakahamak kong alagad, ibig sabihin, lingkod ng Diyos, amen, iyong sinuportahan, amen, nagbigay ka, ang sabi ng Panginoon ng kanyang pangako ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Pero yun yung mga kapatid, ang sinabi pa, ang sinabi lang, magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig. Tubig pa lang yun, gagantimpalaan ka na. Paano kung nagbigay ka pa ng royal? Yung may flavor. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung ating ginagawang pagsuporta, pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon, lahat po yan ay kita ng ating Panginoon Diyos at hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Amen? Hallelujah. Patuloy po kayo pagpalain ng ating Panginoon. Palagi ko po kayong sinasama sa ating panalangin na sabi ko, Panginoon, kilala mo ang mga mananampalataya na nagagalaka, tapat na puso na sumusuporta sa gawain, nagpapahalaga, nagmamalasakit sa gawain ng iyong kaharian. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy si Pastor June. Amen. Hallelujah. Gagamitin ko ba yun? Si Pastor June kasi ang tapang mong lagi mga ang kanyang hamon. Totoo naman mga kapatid, yun po kasi talaga yun. Nung last Sunday po kasi, umating kami, nangaral siya sa San Juan, kina Pastor Jameson,
Amen. Bago siya mag-preach, ako po kasi naghamon sa pagbibigay, paghawak niya ng mic. Ang sabi daw niya sa mga kapatiran, amen, sa San Fernando, Pampanga, siya pang pastor San Fernando, Pampanga, sabi ni Pastor John, amen, pwede po tayong hindi na magbigay, sabi niya, sa kanyang congregation, Fernando, Pampanga, pwede na po tayong hindi magbigay. Pero okay lang po ba sa inyo, mag-service tayo sa kalsada? Amen? Sino po sa inyo, gusto niyo po dito tayo sa garahe? Sabi ni Pastor John, kung gusto niyo po dito, sa loob ng church, may aircon, magbibigay tayo. Amen. Sabi ko, ayos na hamon na. Kaya ngayong umaga, amen, ulitin ko po, ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong alagad ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Kaya ngayong umaga, patuloy po tayo magbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag-pray po ni Brother Ogie, ang ating pong giving, praise God. I-report ko po, siguro next month. Hallelujah. Yun nga pala mga kapatid, ipaalala ko lang, nakakalimutan nyo na po ating church building fund. Walang nagbibigay sa church building fund. Iba po ang tithes sa church building fund, kaya hindi na po nadadagdagan. Sa aking huling pagtingin, ano pa lang, 153,000 pa lang ating naiipon sa church building fund. Amen? Kulang pa po yun. Ano pa lang yun? Ano ba yun? Baka pako pa lang. Gusto nyo pong may pagawa yung second floor? Amen. Kailangan natin sumuport. Amen? O pwede nyo rin isama sa panalangin. I-share ko na rin po. Sorry, Brother Ogie. Amen? I-share ko na rin. Pwede po ito. Lord, magdala ka ng mga mayayaman. Narinig ko yun sa pastor natin sa Puerto Princesa, Palawan. Binigyan siya ng Diyos ng mga mayayamang mananampalataya. Napakaganda ng kanilang church. Suportado. Amen? Ang ganda, mga kapatid. Yung pastor natin na yun, kumakain lang daw siya dati, toyo at asin. Pero ngayon, established ang kanyang church. May umaate na CPA, may umaate na principal ng school, may umaate na engineer. Lahat, pag nagbigay, kaya napatayo nila yung church. Napakaganda ng church ng Father's House, Puerto Princesa, Palawan. Amen? Mga kapatid, huwag tayong tumigil. Amen? Nag-iipon po tayo. Ako rin po, gusto ko pong magkaroon ng malawak na church. Pero hindi po yun kaya ng pastor lang. Amen? Ayun, pumasok na naman ulit. Tama ba? Narinig ko, Sister Presi sa Mandaluyong. Sorry if I'm not wrong. Ito pong ginagawang paghahamon kasi bakala nyo, kaya rin ni pastor yan. Hindi po. Sa Mandaluyong, mga kapatid, hindi po si Pastor Boyd yung nagpatayong mag-isa ng church. Nakita niyo na po ba yung church sa Mandaluyong? Amen. Hindi po yung si Pastor Boyd lang mag-isa. Sister Presi, galing po sa Mandaluyong. Amen. Kilala niyo po yung isang kapatiran doon. Nagbenta po ba ng lupa si Presi? Kayo magkwento, nagbenta ng lupa? Ano ba? Bahay? May pinamana po sa kanyang lupain. May pinamana sa kanyang lupain. Tapos, binenta niya po. Lahat po ng pinagbentahan niya, binigay niya po sa Marilits para mapagawa po yung... Magkano, Sister Presi? Nasa 1M po. 1 million pesos. Binigay niya lahat sa church. Kaya hindi si Pastor Boyd yun. Amen po ba? Amen. Baka kasi thinking nyo mamaya, si Pastor yan, Pastor yan, patay yung church. Panoorin natin si Pastor. Kaya nung naalaman ko sa presyon, praise God. Salamat sa mga mananampalatayang gano'n ang kanilang puso. Pero ay mga kapatid, di ba pinagbentaan, dapat sa kanila, hindi, ibibigay ko sa gawain ng ating Panginoon. Ngayon, di ba? Amen? Maayos yung kanilang buhay. Yung kanyang anak pa ay maganda trabaho sa Shell ba? Shell? Hindi po, sa EY. EY, amen? Parang BPO, gano'n. Pero mataas na yung kanyang katungkulan. Parang SDB po sa Pilipinas. Okay. Nasa ibang bansa. Okay. Thank you, Sister Presi. Amen. Pinagpapala sila ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumataas. Kapatid, di ba? Mahal natin ang church na ito. Gusto nating maipatayo ang church natin. Ang church na ito, magtutulong-tulong tayo. Sabi ko, magtutulong-tulong tayo. Nakagaya, uupo lang tayo, no? Tapos, ganda ng church namin, Pero wala ko ambag yan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, alam ng Panginoon yung ating ginagawa para sa kanyang gawain.
para sa Panginoon. Basahin ulit yun, Matthew 10:42. Ngayong umaga, magbibigay na po tayo. Amen. Pag-pray po, Brother Ogie at Gigi. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa kalakasan na pinagkaloob niyo, Panginoon. Pagpalain mo ang mga trabaho, mga hanap buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin, inawit natin kanina, pinagdiriwang. Alihan magbigay na lang. Isa ready. Alihan magbigay. Alihan magbigay. Bago po makaroon ng salita ng Diyos, maghahandog po ng tanging bilang, Amen, Sister Rulin, Sister Shal, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw ko nakakonect ka. He is connecting. Connecting. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, gusto ko rin po kayong batiin na happy Mother's Day. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga nanay na nandito sa church, na aming nakasama simula pa nung una. Talagang mga nanay na ang aming kasama. Kaya nagagalak ako sa Panginoon hanggang ngayon dahil sa kalakasan na pinagkakalo po sa inyo ng Panginoon. Nung namatay po ang mama ko, year 2022, although alam ko sobrang sakit at mahirap, pero alam niyo po, aaminin ko sa inyo na napakabuti ng Panginoon. Dahil alam niya yung needs ko, kailangan ko ng mama. Kaya salamat sa bawat isa kasi, although walang kapalit yun, walang kapalit yung mama ko, pero yung kalakasan, tsaka yung comfort na binigay ng Panginoon, dumaloy sa mga nanay na nasa Pateros Church. Kaya maraming salamat po at Happy Mother's Day. Saludo po sa inyong lahat. Ito po ang aawitin namin, walang mahirap sa iyo dahil tunay na walang mahirap sa Panginoon. Sana kayanin po namin yung kanta dahil walang mahirap.
Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, amen, sa salita ng Diyos, Mark chapter 7. Amen. Siyempre, alam nyo na ang aking ipapangaral. Amen? Hallelujah. Patungkol sa mga nanay. Amen? Sa lahat po ng mga lalaki at tatay na narito, pagbigyan muna natin ang ating mga nanay. Amen? Actually, may ginagawa na po akong pangangaral kahapon ng umaga. Pero, pagdating ng tanghali, onwards ay napalitan ng pangangaral. Amen? Hallelujah. Siguro yung aking ginagawa kahapon ay ipapangaral ko na lang po sa susunod. Amen? Napalitan dahil may tumawag kahapon, yun naman ang trabaho ng pastor, may tatawag, nanay, at siya po ay umiiyak. Amen? Sabi ko, sige Lord, kung itong gusto mo ipangaral bukas ay tulungan, samahan mo kami. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Marami po sa inyo ay napakinggan nyo na ang testimony ko po na ito. 2023, kami ay sinama sa Baguio ng kapatid ko, kasama si Papa at si Mama at kasama ang pamilya ng asawa ng kapatid ko. Kumbaga, sinapit lang kami tatlo, ako, si Rolin at si Ruth. Kami po ay nag-lunch sa SM Baguio. Ang SM Baguio po, ang kaisa-isang SM mall sa Pilipinas na walang aircon. Dahil malamig po ang klima sa Baguio, kaya hindi na kailangang mag-aircon. Amen? Kaya sana maging Baguio ang Pateros. So, meron kaming kinainan doon sa bandang second floor na open area. Open, kasi wala kang aircon eh. Amen? Pero may bubong. Pagtapos namin kumain, yung ibang kasama namin ay nag-picture-picture sa isang tabi. Yung iba nag-CR. Tapos kami magkapatid ay nakatayo sa bandang gilid, pababa ng kinain habang nagkukwentuhan. Kwentuhan kami ng kapatid ko. Tapos maya-maya, dahil open area yung lugar na kinainan namin, may mga ibon na parang ibong maya na dumabo sa lamesa na pinagkainan namin. At kinain nila yung natirang pagkain namin na makakain nila. Habang tinitignan ko yung mga ibon na tuka-tuka sa aming kinainan, naalala ko bigla yung sinabi sa Bible. Matthew chapter 6 verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Amen. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Yung mga ibon na yon ay dumako lang, tapos nakakain na. Amen? Kumain na kung saan kami kumain. Sabi ko, yan yun. Yan yung exact picture na sinasabi sa Bible. Dumako lang sila. Amen? Nakakain na sila doon sa pinagkainan namin. Ang punto ko po dito ay, hindi kayo kakain ng tira-tira. Baka sabihin, Pastor, kakain kami na kasi yung kinain tira-tira. Hindi. Ang punto ko po dito ay yung mga ibon na yun ay nakakain ng walang bayad. Kami pa rin siyempre ang magpabayad. Tama po ba? Hindi naman nila i-charge sa ibon. Kumain yung mga ibon, i-charge yan. Hindi. Amen? Kami po ang magbabayad, pero nakakain din yung mga ibon. Kasi sabi sa binasa natin, pinapakain sila ng Diyos Ama na nasa langit. Sa madaling salita, mga kapatid, kahit sa mga ibon, ay merong pakialam ang Diyos. Ngayon, yung sinabi sa bandang dulo, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Kung mahalaga ang ibon sa Diyos, mas mahalaga ang tao sa Diyos. Kung hindi pinababayaan ng Diyos ang mga ibon, mas lalong hindi pababayaan ng Diyos ang tao. Kung may pakialam ang Diyos sa ibon, mga kapatid, mas lalong may pakialam ang Diyos sa iyo. Amen. At dahil ngayon ay araw ng mga nanay, Mother's Day. Nanay! Pwede ko ba makita ang kamay ng mga nanay? Nanay, may pakialam ang Diyos sa iyo. Amen. Sa ating babasahin tagpo sa Bible, ay merong nanay na lumapit at nagpatira pa
sa paanan ng Panginoong Hesus at siya ay pinagmalasakitan ng ating Panginoon. Mark chapter 7 verses 25 hanggang 30. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina, nanay, na may anak na babaeng sinaniba ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga-Phoenicia, nasakop ng Syria, at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, verse 29, dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Umuwi nga ang babae at nadatna ng anak niya sa higaan at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mangaral po ko sa simpleng pangangaral, simpleng paksa na ito, Jesus cares about mothers. Jesus cares about mothers. Si Jesus ay nagmamalasakit sa mga nanay. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sa umagang ito, tulungan mo, Panginoon, ang iyong gawain. Salamat sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa araw na ito, Panginoon Diyos, ang pagpapahayag, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, Lord, ang mangusap sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nanay na naririto, Panginoon, palakasin mo sila sapagkat ikaw ay totoong nagmamalasakit sa kanila. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Una, mga kapatid, being a mother, maikli lang po itong pangangaral na ito. Amen. Maniwala po kayo, maikli lang po talaga. Pagiging nanay. Amen. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang pinakapanawagan sa lahat ng babae ay maging nanay? O pagiging nanay? Sino po ang kauna-unahang babae sa buong mundo? Sino po? Eva. Si Eva. Si Eva ang kauna-unahang babae. Ibig sabihin siya original, siya ang pasimula. Ibig sabihin siya ay halimbawa. At dahil siya ang kauna-unahang babae, siya ang gagayahin ng mga susunod na babae. Anong gagayahin sa kanya? Anong gagayahin kay Eva? Yung kanyang pagiging nanay. Si Eva po ay pinangalanan na Eva dahil siya ang magiging nanay ng lahat ng nabubuhay. Sa Bible, mga kapatid, may ibig sabihin ng mga pangalan. Genesis 3:20, tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Si Eva, na kauna-unahang babae, ay naging ina o nanay. Ito po, mga kapatid, ang naging disenyo ng Diyos sa babae. Kaya ang maging nanay ay hindi nakakahiyang katayuan sa buhay. Ang sabi ko po, ang maging nanay ay hindi nakakahiyang katayuan sa buhay. Kasi marami parang nahihiya nung sila'y naging nanay. Ayaw na lang ipagsabi. Sila'y nanay na. Hindi, mga kapatid, ang maging nanay ay kalooban din ng Diyos. Siyempre, kung ikaw ay nasa hustong gulang na, kung 15 years old ka pa lang, mas mabuting mag-aral ka muna. Ay sabi ko, mas mabuting mag-aral ka muna. Ay sabi ko, mas mabuting mag-aral. Amen? Pero sa mga, wag na. Pinagpipray ko po kayo. Amen? Hallelujah. Kayo po ay magkaroon ng inyong kabiyak ng inyong asawa. Amen po ba? Pero maging nanay, mga kapatid, ay kalooban at disenyo ng Diyos sa babae. Kaya alam niyo, mga kapatid, may mga mag-asawa na malungkot sila kapag hindi na magkaanak. Parang may kulang sa babae. Tulad ni Hannah sa Bible, hindi siya magkaanak. Kung babasahin niyo po ang kanyang kwento, parang ikinalugi niya ang hindi magkaroon ng anak.
Parang ikamamatay niya na wala siyang anak dahil para sa kanya, yun ang maging nanay o doon nagsisimula ang pagiging nanay. Dahil alam ni Hana na ang babae ay papunta sa pagiging nanay kagaya ni Eva. Pero gusto ko rin pong linawin ngayong umaga mga kapatid. Ang pagiging nanay, pakinggan niyo po ito, ang pagiging nanay ay hindi po nakasalalay sa pagkakaroon ng anak. Ang pagiging nanay ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng anak. Nanay na ako dahil nanganak na ako. No. Ha? Di ko magets, pastor. May mga babae po kasi na nagkaanak nga pero hindi naman nagpakananay sa kanilang mga anak. Dahil sa trabaho, dahil sa bisyo, dahil ng iwan, o pwedeng dahil din namatay, o marami pang mga dahilan. So, hindi rin matatawag na nanay o pagiging nanay. Amen? Narinig ko ito kay Pastor Greg Mitchell, sa mga nanay na narito, hindi ko na nilagay dyan. Sabi niya, motherhood is not biology. Motherhood is a calling. Motherhood is not biology. Hindi ibig sabihin na nanganak ka, nanay ka na kaagad. Ang pagiging nanay ay isang panawagan. Amen po ba? Ang pagiging nanay ay ginagawa. Ang pagiging nanay ay nakikita. Ang pagiging nanay ay nararamdaman. May mga babae na pwedeng nag-ampun sila ng bata, pero tinuring nila yung bata na parang sariling anak nila. Yun po ay motherhood. Pagiging nanay. May mga tiyahin na sila nang kumupkop sa anak ng kanilang kapatid at nag-alaga. Yun po ay motherhood, pagiging nanay. May mga lola. Sino pong mga lola na narito? Na sila nang nagpalaki at nagturo sa kanilang mga apo. Yun po ay motherhood, pagiging nanay. May mga kapitbahay na kulang na lang ay patirahin na sa kanilang bahay yung anak ng kanilang kapitbahay. Dahil sila na ang nagtuturo, nagpapakain at nag-aalaga. Yun din po ay motherhood o pagiging nanay. Hindi dumaan sa sinapupunan nila, pero silang tumayong nanay para alagaan at turuan ng bata. Yun po ang motherhood. Pagiging nanay. Being a mother. Motherhood is not biology, but it is a calling. Amen? Sa ating pong kwento na binasa, makikita po natin ang isang marka ng pagiging tunay na nanay. At ang marka na ito, mga kapatid, ay pag-ibig. Ang tunay na nanay ay nagmamahal sa kanyang pamilya maging sa kanyang anak. Amen po ba? Nabasa niyo po ba yung kwento kanina? Gagawin lahat ng nanay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na may sakit, karamdaman, o siya'y pinapahirapan ng masamang espiritu. Amen? Yung babae sa ating kwento ay talagang mahal na mahal ang kanyang anak na babae. Ang kanyang anak po kasi, amen, kagaya ng sinabi ko kanina, pinapahirapan ng masamang espiritu, pero hindi nagkibit balikat ng nanay. Kung sinaniban siya, kung pinapahirapan siya ng masamang espiritu, who cares? Pero hindi, mga kapatid, amen, ang nanay doon, pumunta siya kung nasaan ang Panginoon dahil naniniwala siya na itong Jesus na ito ang makakapagpagaling sa kanyang anak. Ang pinuntahan agad ng nanay ay yung best choice, best option, ang Panginoong Jesus. Dahil ganun ang pag-ibig o umiibig, mga kapatid. I want the best. Tama po ba sa lahat ng mga may asawa na narito? Kapag ikaw ay tunay na umiibig, you want the best? Hindi. Kawawa naman yung asawa niya. Amen. Ang focus ng nanay na ito, mga kapatid, ay ang pinakamabuti para sa kanyang anak. What is my best for my daughter? I want the best for my daughter because I love her. Tama po ba sa mga nanay na narito? I want the best for him, for her, for my son, for my daughter because I love her, because I care for him, I care for her. Ganon ang tunay na nanay. Ang isang marka, amen, ng tunay na nanay, siya ay umiibig o nagmamahal. Amen? Isang 3 years old na bata, ang biglang kumandong sa kanyang nanay at nagsabi, Mommy, I love you. Tapos sabi pa niya, Mommy, show me your heart. Pakita mo naman sa akin yung puso.
Sumagot naman yung nanay, if you look into my eyes, you can see way down deep my heart. Kapag tinignan mo ang aking mga mata, makikita mong nilalaman ng aking puso. Kaya tumingin yung anak ng malapitan sa mata ng kanyang nanay at nagsabi, Mommy, all I can see is me. Sumagot naman yung nanay, that's exactly right. You've seen my heart. Kasi di ba mga kapatid yung mata natin, kapag tinignan mo ng malapitan, parang salamin. Tama po ba? Kapag tinignan mo yung mata, parang ka sumasalamin. Ang nakikita mo talaga ay ikaw na tumitingin doon sa mata. Eh sabi nung nanay, kapag tinignan mo yung aking mata, makikita mo yung nilalaman ng aking puso. Sabi nung bata nung tumingin siya, Mami, nakikita ko sa mata mo ako. Sabi niya, yes, that's exactly right. Ikaw ang nilalaman ng puso. Amen? Kaya nang makita nung anak ang kanyang sarili sa mga mata ng kanyang nanay, siya pala ang nilalaman ng puso ng kanyang nanay. O ang gustong iparating ng nanay ay mahal niya ang kanyang anak. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin. Sabi ko sa inyo, mabilis lang po ito. Struggles of being a mother. Amen? Being a mother involves struggles. Being a mother involves struggles. Sa Tagalog, hindi madali ang maging nanay. Sa Tagalog, hindi madali ang maging nanay. Oo, kalooban po ng Diyos na ang babae ay maging nanay, pero tatandaan mo ito nanay, kalakip ng pagiging nanay o sa mga susunod na magiging nanay na narito. Amen? Kasi alam ko may mga susunod na dito na magiging nanay. Amen? Kalakip ng pagiging nanay ay mga hamon at problema. Hindi ko po alam kung totoo ito, hindi ko po alam. I-correct niyo po ako. Mas maraming iniisip ang nanay kaysa sa tatay. Mas maraming inaalala ang nanay kaysa sa tatay. Tama po? Tama po yan. Buti na lang. Mas mahirap daw po makatulog ang nanay kaysa sa tatay. Kung nanganak si Ruth, puro tulog lang ako. Nanganak si Rolene, amen. Hallelujah. 2022, nandito na kami sa lugar na ito. Nilagnat si Ruth, simula umaga hanggang gabi. Tapos nung gabi na, nakatulog na po ako. Bigla akong ginising ni Rolene ng alauna ng madaling araw. Hindi pala siya natulog kasi hindi siya makatulog. Binabantayan niya si Ruth. Nakita niya, may parang alon na sa tiyan. Alam niyo po, paano may alon? Parang parang alon. Yung hinahabol na ang paghinga ni Ruth. Amen. Tapos nakita nga namin, habang nakahiga si Ruth, yung hinang-hina na siya. Kaya nagmadali kami. Dinala namin si Ruth sa ospital. Amen. Nung madaling araw na yon, pumunta kami dito sa Pasig, sa Child's Hope. Amen. Sa Kapasigan po yun, ano? Amen. Salamat sa Panginoon ay naging maayos naman ang lahat, pinagaling si Ruth ng ating Panginoon. Amen? Ang punto ko po doon mga kapatid ay hindi mapalagay si Rolene. Hindi siya natulog para bantayan si Ruth. Samantalang ako, tulog na tulog. Para bang may instinct sa nanay na alam nila na merong mali. Amen po mga nanay? Amen. That there is something wrong. Eh, hindi na sila mapalagay. Hindi, mali. May sakit yung anak ko. Hindi ako makatulog. Amen? Hallelujah. At yung mali na yun, mga kapatid, ay nagiging pasanin, nagiging alalahanin, nagiging struggles sa kanila. Narito po ilan sa mga struggle na kinakaharap ng mga nanay. Amen? May mga nanay na naging single mother dahil iniwanan ng kanilang partner o asawang lalaki. At dahil iniwanan, pasan mag-isa nung nanay ang bigat ng mga responsibilidad. Pero may mga nanay din na nandyan nga ang asawa nila, pero hindi naman maramdaman ang asawa nila. May ganun po mga kapatid. Kasi mas may oras, amen, sa labas, sa kaibigan, kaysa sa pamilya. Struggle din po yun ng mga nanay. Tama pa po ba mga nanay? Amen. Amen? Kaya nung ako po yung nag-asawa na, amen, iniiwan ko ng aking pagiging binata. O pagkabinata. Amen po ba? Amen. Kasi priority ay pamilya na. Ang tatay, amen?
Next month, Father's Day. At may mga nanay na pinagtatak sila ng kanilang asawa. Struggle din po yun ng mga nanay. At may mga nanay din na kinakailangan magtrabaho. Yung iba ay nangingibang bansa pa para masustentuhan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na ng kanilang mga anak. So, mangyayari, syempre, mapapalayo sila sa kanilang pamilya. Amen? At hindi po madali ang mag-isa, lalo na sa ibang bansa. Amen po ba? At yun pa nga nangyayari, kapag nangingibang bansang isa, malaking porsyento, nasisira, nawawasak ang pamilya, nagkakaroon ng broken family. Amen po ba? Amen. May mga nanay din na pilit na binabalance ang kanilang oras sa pamilya, sa trabaho. Amen? May mga nanay na sakit ng ulo ang kanilang mga anak. O ang kanilang anak. Nagpapakapagod ka sa trabaho, tapos malalaman mo yung anak mo, ang daming bagsak sa school. Struggle din po ba yun ng mga nanay? May mga nanay na parang nadurog ang kanilang puso nang malaman nila na ang kanilang anak na babae ay buntis, na minor de edad pa at nag-aaral pa. May mga nanay din na yung kanilang mga anak ay napariwara o naligaw ng landas, napasama sa mga maling tao, naging adik, naging magnanakaw, naging kriminal. Nangyayari po ba yun? Nangyayari po yun. Amen? May mga nanay na may iniindang sakit. O kung hindi naman ang nanay, pwedeng yung anak naman ang may malubhang sakit. At syempre, hindi rin po yung kaaya-aya. Amen, mabigat na pasanin din yun para sa isang nanay. Tama po ba? May mga nanay na ang kanilang trabaho o negosyo ay parang walang nangyayari. Walang pag-angat, walang pag-asenso. At may mga nanay din po na malaking usapin sa kanilang naririnig nila. Amen, yan ang trabaho mo. Yung para bang mga kapatid yung ikinukumpara ka sa iba? Siya pa na asawa mo? Wala kang trabaho? Housewife ka lang? Amen? Yung dapat yung pangaral ko ngayon, kaya pansinin niyo mga kapatid, ito talaga ay madaling-madali na. Hallelujah. Mga kapatid, ang housewife ay hindi lang ha. Ang sabi ko, ang housewife ay hindi lang. Amen. Amen. Yung sana gusto ko ipangaral ngayong umaga. Amen? Alam niyo po ba, mas mahirap ang housewife kaysa sa maging empleyado sa kumpanya? Amen. Di ba? Karamihan sa mga empleyado, nakaupo lang naman. Kaya nga iba siguro, pumapasok na sa office eh. Kasi ang maging nanay, maglalaba, luluto, magtutupi, amen, magagalitan pa yung kanilang anak. Tama po ba? Kaya ang housewife hindi lang, hindi ko nilalang ang housewife. Mas mahirap ang trabaho ng housewife. Amen po ba? Hallelujah. Yan pala ang anak mo, dyan kayo nakatira. Mga salita na magpapababa sa'yo. Amen? Yung para bang mababa ang pagtingin sa'yo. Hallelujah. So ngayong umaga mga kapatid, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi patas ang nangyayari. At may mga pangyayari sa ating buhay, ito po'y totoo na inaatake tayo ng dyablo. Tulad ng nangyari sa ating main text, ang anak na babae ay pinapahirapan ng masamang espiritu. Verse 25, sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang anak na babae ang pinapahirapan. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoo, hindi lang ang anak na babae ang nahihirapan, pati ang kanyang nanay ay nahihirapan. Apektado ang nanay. Bakit po? Sapagkat walang mabuting nanay o nagmamahal na nanay na natutuwa kapag nakikita niyang nahihirapan ang kanyang anak. Amen? Nanay, pakinggan mo ito. Yung mga taong malapit sa'yo, listen, yung mga taong malapit sa'yo, lalo na ang iyong pamilya, aatakihin ang kaaway. At may mga bagay sa iyong buhay, aatakihin din ang kaaway. Pero alam niyo ang totoo? Ikaw talaga ang target ng kaaway. Kapag may hindi magandang nangyayari sa iyong anak, wala ka bang pakialam? Di ba ikaw din ang apektado? Tama po ba sa mga nanay na narito? Gustong atakihin ng dyablo, lalo na ang iyong isipan. Listen mga kapatid, number one na gustong atakihin lagi ng dyablo sa atin ay ito. Amen? Hinihintay ko si Brother Joseph. Hintayin din kanyang testimony. Magkausap kami palagi. Nag-reach out pa rin kami. Sabi niya sa akin,
Amen. Pastor, excited ako maka-attend sa church. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Ito kasing mga nagdaan, lagi akong nag-aalala. Kaya ngayon, sabi niya, tingin ko, Pastor, may tinuturo ang Panginoon sa akin, kaya ako nagkabulutong. Kasi nagkabulutong siya, nakakulong siya, hindi siya makalabas. Nandoon lang siya sa bahay nila. Kaya doon sa bahay siguro, nakapagmuni-muni siya. Base siya ng Bible siguro, pray siya. Sabi niya, Pastor, napalakas ako. Pastor, ito kasi mga nakaraan, hindi ako makapag-focus. Ang daming iniisip. Iniisip, saan yun? Isip. Kaya mga nanay, pakinggan mo ito. Gusto ng Diablo, may stress ka talaga. Ang sabi ko, gusto ng Diablo, may stress ka talaga. Yung mga nangyayari sa inyong pamilya, sa inyong hanap buhay, sa inyong negosyo, sa inyong kalusugan, sa inyong mga anak, di ba na-stress ka? Dito yun ang stress. Dito nagsisimula. Gusto ng Diablo, guluhin ang iyong isipan. Gusto ng Diablo, lituhin ang iyong isipan. Amen? Nang sa ganun, hindi ka makapag-focus. Pansin nyo ba mga kapatid? Paminsan, bakit gusto ng Diablo gawin yon? Kasi kapag magulo na ang isipan mo, pansin nyo mga kapatid, ang una palaging nagadamay ang Panginoon. Tapos sa kanyang church, ayoko na umating. Ang dami kong iniisip ngayon. Hindi ganun din, hindi rin ako makakapag-focus doon. Nakaupo nga ako doon, pero yung isip ko lumilipad. Tama po ba? Kaya ito, aatakihin lang ito ng Diablo. Para ma-stress ka. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, pwedeng marami nang iniisip na problema yung nanay dito sa kwento, tapos dumagdag pa ang nangyari sa kanyang anak. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, itong nangyayari, kapag may mga problema at hindi magagandang pangyayari, gusto ng Diablo na magduda ka sa pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diablo na magduda ka sa kahalagahan mo bilang isang nanay. Mahal ba talaga ako ng Panginoon? Itong mga nangyayari sa akin, di ba? Wala. Palpak ako na nanay. Wala akong magawa. Wala akong kwentang nanay. Kaya minsan tinuturo mo yung sarili mo. Dahil sa akin to eh. Amen? Ganito palang maging nanay. Ang daming iniisip. Ang daming inaalala. Pero ngayong umaga mga kapatid, ang magandang balita, ang Panginoong Hesus ay nagmamalasakit sa mga nanay. Pangatlo, panghuli ngayong umaga, Jesus cares about mothers. Amen? Sino po ngayong umaga ang may struggle? Sino po dito ngayong nanay ang merong struggle? Pastor, ang ikli naman ng pangangaral. Ang gusto ko lang naman po ipagdiinan ngayong umaga ay nanay. Kasi po, Mother's Day eh. Nanay, kung ano man ang pinagdaraanan mo sa oras na ito, nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo. Amen. Yun, tumbukin na natin. Amen? At dahil nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo, gusto kang tulungan ng ating Panginoon sa iyong kalagayan ngayong umaga. Sa ating kwento, ang sangkot ay nanay. Tama po ba? Amen. Nanay na naguguluhan, nanay na nahihirapan, nanay na nasasaktan. At yung nanay dito sa kwento ay pwedeng sumasalamin sa iyo. Pero may tamang ginawang nanay dito sa kwento. Sa kanyang masamang kalagayan, pumunta siya kay Jesus. Mark 7:25-26, sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babae ito ay taga-Phoenicia, nasakop ng Syria, at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ng masamang espiritu sa kanyang anak. Mga nanay, pakinggan mo ito, kapag may mabigat kang pinagdaraanan na problema, ang tamang puntahan, ang tamang lapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Best choice ka agad yun. Tumakbo ka kaagad sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi sa Bombay, sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa Panginoon ka lalapit, sa Panginoon ka tatawag, sa Panginoon ka pupunta. Amen. Paano, Pastor? Panalangin. Lagi ko talaga kayong pupukpukin sa panalangin. Amen. Panalangin. Amen? Yun ang paraan na tayo'y makalapit sa Panginoon, panalangin.
Amen? Pag-connecta sa Panginoon, kausapin mo ang Panginoon, humingi ka ng tulong sa Panginoon, humingi ka ng karunungan sa Panginoon. At kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ipakita mo sa Panginoon na ikaw ang may pangangailangan sa Kanya at hindi siya ang may pangangailangan sa iyo. Amen po ba? Tingnan niyo ang sabi, nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawa, nagpatira pa, pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ibinaba niya ang sarili niya sa harapan ng Panginoon. Tapos sabi pa, nagmakaawa siya. Pagpapakita naman niya ng pagiging desperado. Amen? Pwedeng umiiyak ang nanay dito sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo naman ako. Yung anak ko. Amen? Wala na siyang pakialam dito sa sasabihin ng ibang tao. Wala na siyang pakialam dito kung nakakahiya ang ginawa niya. Ang mahalaga na lang sa kanya sa oras na ito ay ang kagalingan ng kanyang anak na babae. Mga nanay, may matindi kang problema. Mahigpit ang iyong pangangailangan. Tanong ko, kailan ka huling nagmakaawa sa Panginoon? Tahimik po ata. Nakita niyo yung picture na nanay, nagpatira pa. Baka pa nakakapit siya sa binti ng Panginoon, nagmakaawa. Oh. Nakikita niyo yung picture? Ako? Magmamakaawa? No way! That's pride. Sabi ko, that's pride. May matindi ka ng pangangailangan, nagmamataas ka pa. Amen po ba? Nagpatira pa, ibinabang sarili, nagmakaawa. Amen? Mga kapatid, hindi ka matutulungan ng Panginoon sa iyong sitwasyon kung hindi ka lalapit sa Kanya at kung hindi ka magpapakumbaba sa Kanya. Merong dalawang mahalagang bagay na pinakita ng nanay dito kaya tinulungan siya ng Panginoon. Una, pananampalataya. Nang puntahan ng nanay ang Panginoon, yun po ay pagpapakita ng pananampalataya. Nananampalataya yung nanay na si Jesus ang makapagpapagaling sa anak niya. Yun po ay pananampalataya. Diba yung pumunta siya sa Panginoon, pananampalataya na yun. Alam ko, nananampalataya ko si Jesus ang makapagpapagaling sa anak ko. Amen. That's faith. Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. At isa pa mga kapatid, ang pananampalataya ay ginagawa. Faith is an action word. I will say it again. Faith is an action word. Hindi yun passive. Faith is not passive. Faith is active. Amen? James 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang magagawa ay patay. Kaya faith is an action word. Pinuntahan ng nanay. From the word pinuntahan, yun po ay action word. Umakbang yung nanay, kumilos yung nanay, gumalaw yung nanay. Pwedeng malayo ang tirahan ng nanay dito, malayo ang kanyang pinanggalingan, pero pinuntahan pa rin niya ang Panginoon. That's faith! That's faith! Pananampalataya. Amen? Ikalawa, mga kapatid, hindi lang pananampalataya. Amen? Kundi meron din siyang pagpupursigi. Pagpupursigi. Paminsan, hindi sapat na tayo ay may pananampalataya lang. Bakit? Dahil susubugin ang iyong pananampalataya. Sabi ko, susubugin ang iyong pananampalataya. At kapag bumigay ang ating pananampalataya, believe me, for sure, hihinto ka. Titigil ka. Amen? Ayoko na. Kaya dapat magkasamang dalawang ito. Pananampalataya, pagpupursige. Pananampalataya, pagpupursige. Nang puntahan ng nanay ang Panginoon, hindi agad sinagot ng Panginoon ang panalangin niya. Hindi agad ibinigay ang kahilingan niya. Hindi agad tinugon ang pangangailangan niya. Yun po ay totoo din sa atin. Tama po ba mga kapatid? May mga panalangin tayo na hindi agad nasasagot. Eh paano kung mahina ang pananampalataya mo? Hindi naman pala sumasagot ang Diyos eh. Bakit pa ako mananalangin? Ayoko na.
Kaya magkasama, pananampalataya at pagpupursige, persistence, pagpupumilit. Amen? Hallelujah. Totoo yun mga kapatid. May mga panalangin tayo, amen, hallelujah, na hindi sinasagot o hindi nasasagot ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino dito nanalangin ka, nakuha mo talaga kaagad? Lahat ng panalangin mo, nakuha mo agad. Amen. Oh, praise God, lahat. Pero mga kapatid, ang katotohanan ngayong umaga, hallelujah, hindi lahat ng panalangin natin sinasagot agad ng Panginoon. Narinig niyo po yun? Amen? At dito sa kaso ng nanay, parang denied ang sagot ng Panginoon. Mark 7:27. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Ang tinutukoy po dyan ng Panginoon na anak ay mga Hudyo, mga Israelita. Ang pangunahin po at focus ng ministry ng Panginoon nang siya po ay nandito sa lupa ay ang Israel. Kaya kapag binasa niyo po ang Bible, sino po nagbabasa ng Bible? Ang setting po ay Israel. Bansang Israel. Tapos ang Panginoong Hesus, pinanganak na Israelita. Hudyo. Amen po ba? Amen. Ang Matthew, Mark, Luke at John, ang mga aklat sa Bible na yon kung saan mababasa ang naging buhay o pamumuhay ng ating Panginoong Hesus, ang setting ng lugar, Israel. Mga Hudyo. Ang pinagministeryohan ng Panginoon ay mga Hudyo. Kumbaga, ang concern talaga ng Panginoon nung siya'y narito sa lupa, ang mga Israelita, mga Hudyo. Ang problema, mga kapatid, yung nanay sa ating kwento, hindi Israelita. Siya ay Griego, taga Syria. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, dapat munang pakainin ang mga Israelita o mga Hudyo, dapat munang pagpalain ang mga Israelita o mga Hudyo, dapat munang unahin ang mga Israelita o mga Hudyo. Alam niyo mga kapatid, okay lang sana kung gano'n lang ang sinabi ng Panginoon. Kaya lang sa bandang dulo, ang sinabi ng Panginoon ay aso. Kung ang Israelita ay pinumpara ng Panginoon sa anak, ang hindi naman mga Israelita ay pinumpara ng Panginoon sa aso. Grabe ang Panginoon magsalita, ano? So ang aso po na tinutukoy dyan ay yung nanay. Kasi hindi nga siya Hudyo. Ang ibig sabihin talaga ng Panginoon dito, dapat munang pakainin ng mga Hudyo dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga Hudyo at ihagi sa mga hindi Hudyo. Mas okay po sana kung gano'n, ano? Kaya lang gumamit pa ang Panginoon ng kasabihan at ang ginamit na salita ay aso. Sino po sa inyo dito tinawag ka ng aso? Ayun o, aso. Amen? Parang ang dating mga kapatid, hindi na sasagutin ng Panginoon ang kahilingan niya, tapos binaba pa siya, tinawag na aso. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kung ikaw ang nasa kalagayan ng nanay dito, anong gagawin mo? Kasi kagaya sinabi ko kanina, ikaw, nanay, ang larawan ng nanay dito sa ating kwento, may matinding pangangailangan. Pero sa halip na sagutin siya ng Panginoon, tinawag pa siyang aso. Hindi muna dapat unahin ang mga hindi Hudyo. O dapat muna ibigay ang pagkain sa mga anak bago ibigay ang mga pagkain sa aso. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo mga Israelita. Kaya ito rin tayo, aso. Amen po ba? Ang tanong, titigil ka na ba o magpupursige ka pa rin? Dito papasok pagpupursige. Titigil ka na ba o magpupursige ka pa rin? Ang tamang gawin ay magpursige. Yun ang ginawa ng nanay dito sa ating kwento. Mark 7:28, sumagot ang babae, tama po kayo Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumok na nailalaglag ng mga anak. Alam niyo po yung mumok? Yung crumbs, mga nalalaglag pag kumakain ka. Amen? Sabi dito ng babae, kumbaga, ayos lang po. Aso na kung aso. Pero may mahigpit talaga akong pangangailangan. At alam kong ikaw lang, Panginoon, ang makakatulong sa akin. Kahit aso, makakatanggap pa rin ng pagpapala galing dun sa mga mumo na nalalaglag sa lamesa kung saan kumakain ng mga anak. Amen po ba?
Tinanggap nung nanay, hindi siya nagtampu-tampuhan, hindi siya nag-walk out. Grabe ka naman. May pangangailangan na nga ako, tinawag mo pa akong aso. Hindi. Amen? Nagpursigi yung nanay. Mas mahalaga sa nanay yung kagalingan ng kanyang anak kaysa sa pagtingin ng Panginoon sa kanya. Kapag hindi pa sinasagot ang panalangin mo, nanay, magpursigi ka sa Panginoon. Ang sabi ko, magpursigi ka sa Panginoon. Sino may pangangailangan? Totoo mga kapatid, heart to heart, sino may pangangailangan sa Panginoon? Ikaw ang lalapit sa Panginoon. Hindi si pastor, ikaw. Si pastor ba'y nagmakaawa? Si pastor ba'y pumunta? Nagets yun na? Nagets yun na? Yes! Mga kapatid, I pray for you. Each one of you. Pero may pinapakita yung ating teksto, ang ating pinag-aaral ngayong umaga. Yung nanay ang lumapit sa Panginoon, nagpatira pa sa Panginoon, nagmakaawa sa Panginoon. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? O sinong struggle ngayong umaga? Lalo na kung ikaw ay nanay. Sino may pangangailangan sa ating Panginoon? Pananampalataya, pagpupursige. Open palagi ang church every morning. Sa ating mga morning prayer. Amen po ba? Mga kapatid, kung kailangan mong iiyak sa Panginoon, iiyak mo. Hindi ka lugihan sa Panginoon na ikay umiyak, lalo na kung yan talaga ay pangangailangan mo. Amen po ba? Hallelujah! At ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, kung totoong mahalaga ang pangangailangan mo, hindi ka hihinto na lumapit sa Panginoon. Tama? Kung totoong kailangan mo yan, I believe hindi ka talaga hihinto na lumapit sa Panginoon. Kasi kailangan mo di ba? Kilala niyo, amen? May mga anak ba kayo dito ang kulit? Diba? Sinabi mo ng no? Oo, sige no. Diba ang kulit nila? Ganon din ang gawin mo sa Panginoon. Kulitin mo ang Panginoon. Nanay, amen po ba? Hanggang sa ibigay ng Panginoon ang hinihiling mo. Hanggang sa ayusin ng Panginoon ang kalagayan mo. Hanggang sa tugunin ng Panginoon ang pangangailangan. At dahil sa pinakitang pananampalataya, pagpapakumbaba at pagpupursige ng nanay, natanggap niya ang kahilingan niya. Pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak ng oras din na yun. Di ba sabi ng Panginoon, hindi pwede sa mga aso, sa mga anak lang. Sabi ng nanay, okay lang. Gusto kong gumaling ang anak ko. Nang makita ng Panginoon na grabe yung pananampalataya at pagpupursige ng nanay, pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak. Verse 29-30, kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Umuwi nga ang babae at nadatnan ng anak niya sa higaan at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Ngayon mga kapatid, ano naman ang pinapakita ng Panginoon dito? Una, kahit anong lahi, kahit hindi na Israelita, basta nakahipo sa puso ng Panginoon, tumutugon ng Panginoon. Kumbaga mga kapatid, ito isang rules. Amen? Ang pagpapala, ang pabor, dapat muna sa mga Hudyo. Pero binrake ng Panginoon yung rules alang-alang sa pangangailangan ng nanay na ito, na may pananampalataya, nagpakumbaba at nagpursige sa ating Panginoon. Kayang i-break ng rules ang Panginoon. Kahit anong rules pa yan, kapag nakita kanya na talagang mahigpit, amen, yung iyong pagkapit, matindi yung iyong pananalangin sa Kanya, bakit hindi ibibigay ng ating Panginoon? Amen po ba? Ikalawa, nagmamalasakit o may pakialam ang Panginoon sa mga nanay. Alam niyo mga kapatid, gustong tulungan ng Panginoon pati ang mga nanay. Nanay yung lumapit sa Panginoon at nilingon siya ng Panginoon. At kinausap siya ng Panginoon at pinagpala siya ng Panginoon. Ang Bible, mga kapatid, ay naglalaman ng mga kwento na nagpapakita na ang mga nanay ay mahalaga din sa Panginoon. Kung hindi ka mahalaga sa iyong pamilya, mahalaga ka sa Panginoon. Mga nanay, binati ba kayo ng inyong mga anak? Kung nakalimutan ka nila, hindi kayo nakakalimutan ng Panginoon. Binati mo ba kayo ng inyong mister? Amen? Ganun pa minsan, di ba mga nanay? Minsan,
Na-overlook minsan ng inyong pamilya yung inyong mga ginagawa. Hallelujah. Pero nanay, tandaan mo ito. Mothers are valuable to God. Mothers are valuable to God. Ang mga nanay ay mahalaga sa Diyos. Mga nanay, mahalaga ka sa Panginoon. Mga nanay, mahalaga ka sa Panginoon. Amen. Bibigyan ko kayo ng mga yung byuda sa Sarepta. Sabi niya, last meal na namin ito. Alam niyo yung kwento? Last meal na namin ito. Pagtapos kong lutuin ito, patay na kami ng anak ko. Pero nagsalita si Elias, si Elijah, talikod ng Diyos. Gawin mo muna ang sinasabi ng Panginoon at mabubuhay kayo. Ginawa nga niya. Amen. At sinupply ng Diyos ang pagkain nila. 1 Kings 17:15-16, siya humayo at ginawa ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, nanay ito, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias, tinugon ng Panginoon ang pangangailangan ng nanay. Amen. Kanina pinanggitan natin si Hana. Wala siyang anak. Amen. Gusto niyang magkaanak. Pero siya ay lumapit at taimtim na nanalangin sa Panginoon para humingi ng anak. Binigyan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng Samuel. 1 Samuel 1:27, hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon. Anong hinihingi mo ngayong umaga sa Panginoon? Nawala ka. Amen. At ibinigay niya ang kahilingan ko. Si Hana ay nanay. Sabi ko, si Hana ay nanay. May hiningi sa Panginoon. Binigay ng Panginoon ang kahilingan niya. Nandiyan ka pa ba, nanay? Anong hinihingi mo? Anong wala ka pa? Hingin mo sa Panginoon sapagkat pati ang panalangin ng mga nanay sinasagot ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Luke 4:38-39, umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon Pedro. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon. Biyanang babae, nanay. Kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat. Amen. Singit ko lang mga kapatid. Ang lagnat, amen, mga sakit karamdaman, pansinin nyo, inuutusan talaga. Tama yung ginagawa natin? Yeah? Sakit, lagnat, ubo, sipon, lumalas ka sa pangalan ni Jesus. Iniutos na maalis ang lagnat, inuutusan. Dahil nangaral ako, meron tayong dominion sa Panginoon. Ano sabi pa? At nawala ito. Noon din ay bumangon ng babae at pinagsilbihan si na Jesus. Nilalagnat ang biyanang babae ni Pedro, nanay, pero pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen. At panghuli mga kapatid, kilala niyo siguro si Maria na nanay ng ating Panginoon. John 19:26-27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod o alagad, sinabi niya, babae, kausap niya si Maria, ituring mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, kay Juan, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Ang senaryo po dito mga kapatid ay nakapako po dyan si Jesus. Habang nakapako sa krus si Jesus, ipinapakisuyo niya ang nanay niya kay Juan. Kay John, na isa sa kanyang disciple. Amen? Si John pong tinutukoy dyan ang tagasunod o alagad ng ating Panginoon. Ano pong pinapakita dyan, mga kapatid? Bago malagutan ng hininga ang ating Panginoon, iniisip at inaalala niya pa rin ang nanay niya. Nakalambiti na si Jesus dyan. Amen? Sabi niya, Juan, ikaw na ang bahala sa nanay ko. Kung naglabas sa kanya, amen, ituring mo siyang nanay. At sabi naman ng Panginoon kay Maria, amen, nay, ituring mo siyang anak. Dahil sabi doon, mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Amen? Gusto ng Panginoon na kahit mawala na siya, may magbabantay at mag-aalaga pa rin sa nanay niya. Anong pinapakita ng Panginoon dito? Jesus
cares about mothers. Pinuhin mo hanggang sa huling sandali ng ating Panginoon, nakalambitin na siya, hirap na ipakisuyo pa niya yung nanay niya. Amen po ba? Amen. Jesus cares about mothers. Pinapahalagahan pa rin ng Panginoon ang mga nanay. Amen? Hallelujah. Sa aking pagtatapos mga kapatid, picturean nyo na lang po ito, isang quotes. Amen. Ay, di pala quotes yan, tula po yan, sorry. Si Audrey Mer, nasabi po niya, huwag kang mabalisa sa mga iniisip ng bukas, sa mga tungkuling dapat mong gawin. Sa Panginoon, ihagis mo ang iyong pasanin ng kalungkutan. Mahalaga sa Kanya ang tungkol sa iyo. Huwag magsawa kapag may mga pagsubok, pero magtiwala ka sa Kanya na dadalhin ka niya. Gagawin niya ang lahat ng landas patungo sa langit. Ito ay mahalaga sa Kanya tungkol sa iyo. Pagkatapos ay maging matyaga hanggang sa Kanyang pagpapakita, madaling araw. Amen. Ngayon, ang halos iyong nakikita, sapagkat ang mga ambon ng madilim na panahon ito ay lumilinaw. Sa pag-ibig, siya ay nagpaplano para sa iyo. Nanay, ngayong umaga, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mahalaga ka sa ating Panginoon. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Habang bawat isa po na kayo po. Hallelujah. Praise God. Jesus cares about mothers. Praise God. Pwede kang lumapit, nanay. Walang itinatangi ang ating Panginoon. Sa mga prayer requests. Amen. Anong inaalala mo ngayon? Pamilya? Asawa? Mga anak? Pera? Kalusugan? Trabaho? Negosyo? Amen. At marami pang iba, kung ano man yan. Hallelujah. Lalo na specifically sa mga nanay na narito. Amen. Nagmamalasakit ang Panginoon sa mga nanay. Praise God. Thank you, Lord. Meron po ba kami first time ngayong umaga? Pwede ka po ba naming may panalangin dito sa harapan? Pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi po ito pag-anib sa isang relihiyon, dahil hindi po relihiyon ang aming ipinapangaral. Ang aming po ipinapangaral ay relasyon sa ating Panginoong Jesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Para tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat. Amen. Sa isang ama ng tahanan na narito. Praise God. Salamat din sa kabataang babae na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Habang sila po, mga kapatid, ay nananalangin, nais ko naman pong manawagan sa bawat isa. Hallelujah. Mag-altar call po tayo. Amen. Sa lahat po ng mga, lalo na sa mga nanay na narito, Jesus cares about mothers. Amen. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Awitin po natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God. Praise God. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Tayo kayo magsitayin lahat. Sabi natin awitin. Kung magmahal, ang iyong awa ay magpawalang.
Praise God, praise God. Hallelujah. Mga nanay, come here, come here. Mga nanay, come here. I will pray for you. Come here. Come here. Amen. Hallelujah. Church, tulungan niyo po kami sa panalangin. Ipag-pray natin. Amen. Ng ating mga magigiting nanay. Ngayong umaga, pwede niyong iunat ang inyong kamay. Hallelujah. Papunta sa kanila. Praise God. Hallelujah. Tayo mag-pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga ina ng tahanang ito, Panginoon, at Lord, na palagi namin nakakasama sa mga gawain, Panginoon Diyos. Lord, kilala mo, alam mo, Panginoon, ang eksaktong kalagayan at sitwasyon na kanilang kinaroroonan. Alam mo, Panginoon, ang mga struggle nila, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang mga personal na buhay, Panginoon, pamilya, sa kanilang mga anak, sa negosyo, Panginoon Diyos, sa kanilang kalusugan, pananalapi, Panginoon Diyos, sa kanilang mga iniisip at inaalala, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang isipan, Panginoon. Narinig nila, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay nagmamalasakit din sa mga nanay, Panginoong Isus. Hallelujah. Panginoong Isus, kung mahalaga sa akin at mahal ko, Panginoon, ang mga nanay na ito, mas siguradong mahal mo sila, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang kakatagpo ng kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, ang kanilang mga hinihingi. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy mong palakasin ang kanilang pangangatawan, Panginoon Diyos, magandang kalusugan, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, pagpalain pa ang kanilang buhay, ay patuloy nila ma-impart, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa kanilang sambahayan, Panginoon. Patuloy mong tugunin, i-provide, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Panginoong Isus, bigyan mo po sila ng kalakasan sa kanilang araw-araw na ginagawa sa mga naghahanap buhay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng karunungan at gabay sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nanay na ito, Panginoon. Makikita ng iglesia nito, Panginoon, ang gagawin mong pabor at pagpapala sa mga nanay na ito. Makakapakinig kami sa kanila, Panginoon, ang mga buhay na patotoo na ikaw nga, O Diyos, hallelujah, ay umiibig, nagpapahalaga at nagmamalasakit sa amin. Patuloy mong patatagin ang pananampalataya ng mga nanay na ito. Huwag silang tumigil na lumapit sa iyo because you, Jesus, cares about mothers. Marami pong salamat, Panginoon, sa espesyal na araw na ito para sa mga nanay. Hallelujah. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Inaangkin na namin ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen! Praise God! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na narito. Enjoy na po, amen, ang araw na ito. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Makakaupo po muna kayo, amen, sapagkat ang ating pong church ay meron pong munting regalo na ibibigay po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po. Amen. Hallelujah. Ito lang po nakayanan sa ngayon. At pagpala